Patay ang 2 katao, kabilang ang isang 3 anyos na bata habang 3 pa ang sugatan matapos paulanan ng kanilang bahay sa Sipalay, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media. Pinaulanan ng bala sa loob ng kanilang bahay ang magpamilya sa Skid 8, Barangay Nabulao, lungsod ng Sipalay, Negros Occidental. Ang mga namatay kinilala na si Jonah B. Himaldo, 27 anyos, at ang isang minor de edad na 3 taong gulang na bata, habang sugatan sina Benigno Bargaso, 62 anyos, Remy Quinto, 46, at isang minor de edad na 9 taong gulang na bata. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon sa Chief of Police ng Sipalay City PNP, nilooban ng 2 suspect ang bahay ng mga biktima at walang awang pinagbabarel. Kagad namang tumakas ang mga suspect sakay ng kanilang motorsiklo matapos ang krimen, habang nagpapatuloy sa ngayon ang hot pursuit operation ng kapulisan laban sa mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 40 individual sa Northern Samar ang nahuli ng pulis sa isang linggo na paglulunsad ng operasyon mula April 14 hanggang April 20 ngayong taon. Kabilang dito, ayon sa report ng Northern Samar Police Provincial Office, ang pagkakaaristo ng 13 itinuturing na wanted persons sa lalawigan sa ipinatupad na manhunt operations. 3 ang most wanted persons na nahaharap sa kasong qualified rape through sexual assault, attempted murder at paglabag sa Republic Act 9165. 11 naman ang natimbog ng pulis sa illegal gambling mula ito sa mga bayan ng San Jose, Lope de Vega at San Antonio. 3 ang naaristo sa illegal fishing mula sa mga bayan ng San Vicente at Lawang. Samantala sa operasyon naman ng illegal logging, ayon sa report ng PNP, 5 ang natimbog ng aktong mahuli ng pagpupuslit ng mga kahoy na walang mga dokumento. At kabilang rin sa mga naaristo ang isang katao dahil naman sa pagtatransport ng mga petroleum products na walang kaukulang dokumento. Samantala, naniniwala naman si Police Colonel Buyakaw, ang Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office, ang matagumpay ng mga operasyon ay dahil sa pagpapaigting pa ng partnership o pakikipag-ugnayan sa komunidad. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog alas 9:40 ng umaga kahapon sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan ang wanted person na isang 32 anyos na binata, vendor at residente ng Barangay Malabago sa nasabing bayan. Sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, ang pagkaaresto sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong 2 counts of sexual assault under Article 266-A of the Revised Penal Code and 2 counts of institutory rape under Article 266-A Paragraph D ng Revised Penal Code with no bail bond recommended. Sa ngayon nasa kustodiya ng mga Mangaldan Police Station ng suspect na hinihintay na lamang ng mga otoridad ang paglalabas ng commitment order ng hukuman para mailipat sa BGNP Dagupan City ang akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ang pagpapatupad ng programang Hapag Kalinga Pantry ng Pamahalaan Lungsod ng Balanga bilang bahagi ng kanilang serbisyong panlipunan para sa mga mamamayang nangangailangan. Ayon dito kay Nerissa Mateo ng City Agriculture Office, patuloy na isusulong ni na Mayor Raquel Garcia at Vice Mayor Francis Garcia ang mga programang naglalayong maghatid ng tulong at kalinga sa gitna ng mga hamon ng krisis. Mahigit sa 500 pamilyang mangisda ang nabigyan ng tulong, kabilang ang libreng pagkain at iba't ibang uri ng gulay. Namahagi rin ang lokal na pamahalaan sa tulong ng mga opisyal ng lungsod at mga voluntaryo ng abot kayang bigas na nagkakalaga ng 20 kada kilo, kung saan bawat pamilya ay tumanggap ng tig 5,000. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Naghatid ng pag-asa at suporta ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 katuwang ang mga student interns sa mga batang may cancer sa isang outreach activity sa lungsod. Pinangunahan ni Preventive Education and Community Involvement Section ng PDEA 11 sa ilalim ng pamumuno ni Director 2 Christy Selban, Assistant Regional Director. Ang programa kasama ang mga interns mula sa University of Mindanao at Holy Cross of Davao College. Isinagawa ang aktibidad kahapon Abril 22, 2026 sa House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated na matatagpuan sa Southern Philippines Medical Center sa GP Laurel Avenue, Davao City. Sa naturang outreach na mahagi ang grupo ng mga care package na naglalaman ng pagkain, hygiene kits, laruan at iba pang pang-araw-araw na pangailangan. Higit pa rito, naghati din sila ng moral na suporta at inspirasyon sa mga batang pasyente at kanilang mga pamilya. Nagkaroon din ng maikling programa kung saan nagbahagi ng mensahe ng lakas ng loob, pag-asa at pananampalataya ang mga kalahok bilang paalala na hindi nag-iisa ang mga batang lumalaban sa sakit. Ayon sa PDEA 11, layunin ng aktibidad na hindi lamang maghatid ng tulong kundi magbigay rin ng inspirasyon at malasakit bilang bahagi ng kailang mas malawak na serbisyong publiko na lampas sa pagpapatupad ng batas. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.